Tay, dito ko ba ilalagay ang libro na to? Oo, dyan na lang. Patapos naman na tayo sa pag-ayos. Panigurado ko nandito si nanay, hindi pa tayo tapos. Dapat maganda ang pagkakaayos pag siyang nandito. Kaya nga eh. Naalala ko pa na inayos natin ang kwarto mo pero binago niya kasi magulo raw. Pero maayos naman sa paningin natin. Namimiss ko na tuloy si nanay. Ay, paniguradong masaya na siya ngayon sa langit, anak. Tuloy lang ang buhay, ha? Ano kaya tayo ngayon kung nandito siya? Matagal niya nang gustong umuwi dito sa probinsya kaya paniguradong tuwang-tuwa siya kung nandito siya. Bagong lipat ang mag-amang sina Wanda at Juanito sa probinsyang kinalakihan ni Juanito. Isang buwan pa lang simula nang mamatay ang asawa ni Juanito dahil sa sakit. Pinili nilang mag-ama na umuwi sa probinsya upang doon ituloy ang buhay na wala na ang kanilang pinakamamahal na tao. Hindi naging madali para sa kanila. Sa loob ng isang buwan ay naging malayo silang mag-ama sa isa't isa. Pero muli ring nagkaintindihan lalo ngayong paglipat nila. Maayos ang buhay nila sa Maynila, ngunit iba pa rin kapag sa probinsya. Matagal na nilang gustong umuwi roon. Buhay pa ang asawa ni Juanito, ngunit hindi matuloy-tuloy. Simple ang buhay nila mula sa dating bahay. Masaya ang buhay lalo at kumpleto pa sila. Masaya si Wanda dahil ang magulang niya ay binigyan siya ng pagmamahal na hinihiling niya. Nagbago lang yon nang mawala ang nanay niya. Nagkaroon ng lamat ang pagsasama nilang mag-ama. Pareha silang nasaktan at nakalimutan ang isa't isa. Buti na lamang ay dumating sa punto na nagkaroon ulit ng pagkakataon upang makapagbati sila. Natapos sa paglilinis ang mag-ama at nagpahinga saglit. Lumabas naman si Wanda upang bumili ng merienda. Hindi nakatakas sa paningin ng dalaga ang mga mata ng kapitbahay. Halos humaba ang mga liig nito kakatingin sa kanya. Hindi naman nabago sa kanya yon dahil kahit sa dating tinitirhan ay marami talagang madalas na tumingin o tumitig sa kanya. Pabalik na sana siya nang may humarang sa kanyang isang matandang babae. Kulubot ang mga balat nitong maitim, nakapusod ang kulot na buhok, may kakaibang ngiti at may mahahaba at maruming daliri. Aatras sana si Wanda dahil sa takot pero hinila nito ang kamay niya kaya wala siyang nagawa kundi huminto. Magandang araw po. Magandang araw, iha. Bago ka rito, ano? Ngayon ko lang nakita ang ganyang kagandang mukha. Kakalipat lang po namin doon sa bahay na yun. Ako sa kabila lang. Magkapit bahay pala tayo. Ah, ganun po ba? Oo. Minsan pumunta ka sa bahay para maipaghanda kita ng makakain. Ang magandang mukha na kagaya mo dapat maganda rin ang kinakain. Ah, salamat po. Kwentuhan mo nga ako, paano ang ganyang mukha? Napakaganda mo talaga. Ah, hindi ko po alam Namana ko po sa nanay ko ang mukha ko. Ah, sandali po. Lola, kailangan ko na kasing umuwi Sige po Dahil sa kakaibang nararamdaman ni Wanda sa matanda, ay mabilis niyang tinanggal ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya. May kung anong kaba na naramdaman siya sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagkatanggal sa kamay ng matanda ay nagmamadali rin siya agad na umuwi sa bahay nila. Baka biglang may pumigil na naman sa kanya. Nagulat pa ang ama ni Wanda dahil nagmamadali itong pumasok. Oh, ano nangyari? Ah, wala naman, Tay. May matanda lang na kumausap sa akin. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Hindi ko nga rin po alam Parang kinakabahan ako sa mga sinasabi niya. Baka dahil bago ka pa lang dito, anak. Ganyan talaga ang mga tao dito. Kapag may bago, madalas nilang kausapin para makapalagayan ng loob. Hayaan mo, masasanay ka rin. Tumango na lang si Wanda at hindi na nakipag-usap pa sa kanyang tatay dahil siya ay nag-uumpisa ng kumain. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Unti-unti nang nakapag-a-adjust si Wanda sa mga tao sa baryo. Marami rin ang mga humahanga sa kanya dahil sa taglay niyang ganda. Ang tatay naman ni Wanda ay nagtrabaho sa isang supermarket sa bayan upang may panggasto silang mag-ama.
Hindi lingid kay Juanito ang mga kalalakihang nagkakagusto sa anak niya. Hindi naman katakataka dahil maganda ito talaga. Namana nito ang kaputian ng ina at ang magandang buhok nito na natural ang pagka-brown na kulay. Maganda rin ang mga mata at matangos ang ilong. Kaya hindi na siya nagtaka nang isang araw ay manligaw ang anak ng kapitan na si Alex. Si Alex ang isa sa mga naglakas ng loob na manligaw kay Wanda. Anak ito ng kapitan sa baryo nila. Marami ang nagkakagusto kay Alex na mga dalaga dahil sa angkin nitong kisig. Binatang-binata ang itsura at malinis tingnan. Naging usap-usapan tuloy si Wanda dahil sa panliligaw ni Alex sa kanya. May gusto ka ba sa anak ni Kapitan? Si Alex? Oo. Narinig ko ang chismis na madalas daw yun dito at inaayakan lumabas. Mayaman ang pamilya nila at maraming nagkakagusto talaga doon. Baka saktan ka lang yan. Hindi naman po ganong tao si Alex. Kakikilala mo lang sa kanya, ha? Mabuti na kilalanin mo muna ang buong pagkatao niya. Hindi kita pinipigilan na magkaroon ng relasyon. Ayoko lang na masaktan ka. Ikaw na lang ang nag-iisa sa buhay ko eh. Ayoko mawala ka pa sa akin. Hindi ako mawawala, Tay. Magagalit sa akin si Nanay. Nga po pala, makakapag-enroll na ba ako sa pasukan? Tinatanong kasi ni Ka Mercy dahil mag-e-enroll ang apo niya, isasabay daw po ako. Oo, mag-e-enroll ka na. Sigurado po kayo? Pwede naman po akong huminto muna, Tay. Hindi ka hihinto. May ipon naman ako kahit konti eh. Unahin mo ang pag-aaral mo. Niyakap ni Wanda ang ama at nagpasalamat dito bago pumasok sa kwarto. Napakaswerte ni Wanda kay Juanito dahil kahit kailan ay hindi ito naging mahigpit sa kanya. Palagi rin siyang sinusuportahan nito sa lahat ng gusto niya. Kagaya nga ng sabi ng ama ni Wanda ay nakapag-enroll siya. Parehas lang sila ng grade level ni Alex. Halos sabay silang pumasok at umuwi nito kahit magkaiba sila ng section. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at sa wakas ay naisipan na ring sagutin ni Wanda si Alex. Sigurado ka? Tayo na? Oo nga, ayaw mo ba? Siyempre hindi. Gustong gusto ko. Natatawa na lang si Wanda dahil sa kakulitan ni Alex. Nagtatalon kasi ito habang sumisigaw na sinagot na niya ito. Hindi rin naman na sikreto dahil halos ang mga kapitbahay niya ay alam na rin na nanliligaw si Alex sa kanya. Pauwi na ang magkasintahan galing sa paaralan nang makasalubong nila ang matandang babae. Nawala ang mga ngiti nito nang makita na magkahawak kamay ang dalawa. Hindi na sana nila papansinin ngunit hinawakan nito ang braso ni Alex. Kayo na bang dalawa? Hola. Bagay na bagay kayo. Maganda at gwapo. Salamat po. Ako? Maganda rin naman ako, di ba? Aba, oo naman po. Mas maganda ako nung dalaga pa. Gusto mo ba makita ang picture ko? Tara sa bahay. Ah, hindi na po, Aling Belen. Pauwi na rin po kasi kami, sa kagabi na rin po. Kahit saglit lang. Ikaw na lang ang tumingin, Alex. Sa susunod na lang po, Lola. Nagmamadali rin po akong umuwi ngayon eh. Ah, ganun ba? O sige, sa susunod papakita ko sa'yo. Napakagwapo mo, bagay na bagay tayo nung dalaga ako. Pero mas bagay tayo ngayong matanda na ako. Ano po? Ay nako, kamukha mo kasi ang asawa ko eh. Kaya nasabi kong bagay tayo. Ayaw mo ba sa akin? Excuse me po, aalis na po kami. Ah, ganun ba? Sa susunod pumunta kayo sa bahay, ha? Tumawa pa ang matanda habang hinihimas ang braso ni Alex. Hindi na komportable ang binata kaya tinanggal na nito ang kamay at nagpaalam na sila. Kumakaway pa ang matanda habang nakangiti sa kanila. Si Wanda naman ay nawiwirdohan na sa kinikilos ng matanda sa kanila. Hindi lang isang beses nangyari yon. Palagi sa tuwing makikita nila ito. Nagpapahiwatig ito ng pagkagusto kay Alex. Hindi naman ito gusto ni Alex dahil parang lola na ang turing niya rito. Isang araw, nagpasya silang maligo sa ilog. Nakahubad ng damit si Alex habang si Wanda ay nakasando lang.
Silang dalawa lang ang tao, ngunit napansin ni Wanda na may nakatingin sa kanila sa malayo. Agad niyang inilibot ang mata at nakita niya ang matanda na nagtatago sa isang bato habang nakatingin. Umahon si Wanda at pinuntahan ang matanda. Nakangiti lang ito sa kanila na para bang hindi natatakot na nahuli siya. Masaya pa itong nakatingin sa katawan ni Alex. Ano pong ginagawa niyo dyan? Kumusta ka, Alex? Magbihis ka, Alex. Ha? Bakit? Maganda ang katawan mo. Anong ginagawa niyo rito? Ay, tinitingnan ko lang kayo. Mukhang masaya kayo eh. Naiinggit ako. Gusto ko rin maging masaya. Matanda na ako at madalang nang sumaya lalo't wala na akong kasama sa buhay. Gusto niyo rin po bang maligo? Pwede ba? Sasamahan mo ba ako? Pwede na... Hindi, aalis na kami para makapaligo kayo ng maayos. Tara na, Alex. Agad na sumunod si Alex dito. Nakita ni Wanda ang irap ng matanda sa kanya at ang pagngiti nito kay Alex. Hindi niya talaga alam bakit kinakabahan siya dito sa matanda. Habang pauwi ay nag-uusap sila ni Alex patungkol dito. Hindi ba natin siya isasabay? Medyo malayo to sa inyo eh. Ayun nga, nagtataka ako. Malayo to pero nakasunod siya. Hindi kaya sinusundan niya tayo? Hindi naman siguro. May kakaiba akong nararamdaman sa matanda na yon. Nang makauwi si Wanda ay agad siyang dumiretso sa kusina upang magmano sa ama. Naisip pa niyang baka pauwi na si Alex dahil naihatid na siya nito. Hahawakan na niya ang kamay ng ama nang ilayo nito yon. Gulat siyang napatingin sa ama. Seryoso ang mukha ng ama ni Wanda kaya siya ay kinabahan. Hindi niya alam kung bakit ito mukhang galit sa kanya. Ano itong nababalitaan ko na puro na lang love life daw ang iniintindi mo? Bumaba ba ang grades mo? Po? May nakakita sa yung nasusuka ka. Buntis ka ba? Ha? Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan, Tay? Sagutin mo ang tanong ko. Walang nakakatawa dito. Kinabahan si Wanda dahil seryoso ang ama niya sa pakikipag-usap. Madalang itong magalit sa kanya. Bilang lang sa kamay kung ilang beses. At ngayong nakatingin siya rito habang ito ay seryoso at mukhang galit, talagang kabadong-kabado siya at halos hindi na makapag-isip ng isasagot dito. Walang katotohanan sa mga tinatanong ng ama niya pero natatakot siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Nang huhusga ang mga tingin nito. Tay, hindi po ako buntis. Sigurado ka ba? Opo. Si Alex na lang ba ang palagi mong iniintindi? Kinakalimutan at pinapabayaan mo na ba ang pag-aaral mo? Hindi po, Tay. Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Huminahon ang muka nito at nilapitan siya para yakapin. Nakahinga ng maluwag ang ama niya matapos marinig ang panig niya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Saan niyo po ba narinig yan? Nachichismis ka kasi dyan sa labas eh. Big deal din sa kanila ang pagtaba mo ng kaunti. Ang sabi, buntis ka raw. May nakakita sa'yo na naduduwal ka at naglilihi sa mangga. Kalat na yan sa baryo. Kahit sa pinagtatrabahuan ko, alam yan eh. Sino naman po nagkalat ng chismis na yan? Si Belen, yung matandang kapitbahay natin. Hindi totoo ang sinasabi niya, Tay. Hindi ko rin alam kung paano niya yan nasabi sa akin. Kakausapin ko ang matandang yan. Hindi ko palalagpasin tong ginawa niya sa'yo. Ako na po ang kakausap sa kanya. Hindi alam ni Wanda kung dapat ba siyang magalit sa matanda o palagpasin na lang ang nangyari. Inis siya rito dahil sa mga pinapakalat nitong chismis at baka makarating pa sa pamilya ni Alex. May kung ano rin talaga sa matanda na madalas mapansin ni Wanda. Palangiti ito sa kanya kapag nakikita siya. Madalas din banggitin ang magandang mukha ni Wanda na gustong-gusto raw di umano ng matanda na hawakan at tingnan. Akala ni Wanda ay talagang nagagandahan lang sa kanya ang matandang babae. Pero pagtalikod niya pala ay ikinukwento na siya nito sa kung sino-sino at sinisira ang pangalan niya. Nagkita sila ni Alex sa school dahil hindi siya nito sinundo. Mukhang alam na rin ito ang balita tungkol sa kanya. Kalmado lang ang mukha nito habang nakatingin sa kanya.
Kapag may nakakakita sa kanila na dumadaan ay pinagbubulungan silang dalawa. Ayos ka lang ba? Ang dami kong balitang naririnig tungkol sa'yo na hindi naman totoo. Kumusta ka? Hindi ako buntis. Lahat yan ay pakana ng matandang babae na kapitbahay namin. Pinakalat niya ang maling balita tungkol sa akin. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Bakit naman niya gagawin yun? Ano naman makukuha niya sa'yo? Hindi ko rin alam. Napapansin kong may kakaiba sa kanya. Kakaiba ang tingin niya sa'yo kumpara sa akin. Alam mo, kinakabahan din ako kapag nakikita ko siya eh. Doon ko na-realize nung pauwi tayo galing sa ilog. Mas nakumpirma ko ngayon dahil sa ginagawa niya sa'yo. Kakausapin ko siya. Kukumprontahin ko. Wag na. Baka ikaw pa ang maging masama. Hayaan na lang natin. Alam naman natin ang totoo eh. Isa pa, matanda na siya. Baka kailangan niya lang ng atensyon. Pero nasisira ang pangalan ko eh. Baka makarating din to sa mga magulang mo. Ano, kukonsintihin ba natin ang ginagawa niya sa akin? Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Huwag mo nang stressin ang sarili mo. Kakausapin ko rin yung matanda. Tumangulang si Wanda sa mga sinasabi ni Alex. Tama ito, siya lang ang mapapasama kapag kinausap niya ang matanda. Pero gustuhin mang baliwalain ni Wanda ay lalong lumala ang chismis. Siya raw ay nagpalaglag ng bata upang mawala ang chismis na buntis siya. Hindi niya kinakaya ang mga mapanghusgang mga mata na nakatingin sa kanya. Lahat ng dating humahanga sa ganda niya ay napalitan ng panghuhusga sa isang balitang hindi naman totoo. Isang umaga, nakasalubong nilang magkasintahan ng matanda. Umaakto ito na parang wala itong sinasabing masama sa kanya kung makangiti. Huminto pa ito para batiin sila. Pinipigilan lang ni Wanda ang sarili na kumprontahin ng matanda at awayin ito. Kahit si Alex ay hinahawakan si Wanda upang iparamdam dito na wag nang magsalita. Kumusta kayo? Ayos lang po. Pauwi na po. Nung bata ako, marami akong manliligaw. Hanggang ngayon naman eh. Pero hindi kasing gwapo mo. Ikaw ang pinakagwapo sa paningin ko. Ganon po ba? Sige po, una na po kami. Ay, teka! Wala ka bang napapansin sa mukha ko? Tinitigan ni Wanda ang mukha ng matanda at doon niya napansin na naka-makeup ito. Pero ang makeup nito ay nagpasama lang sa itsura ng matanda. Ang kapal ng blush on nito, putok na putok yon at hindi pa pantay ang eyeliner. Naka-lipstick din ito pero masyadong pula na parang sasayaw sa nightclub. Napansin din ni Wanda ang suot nitong damit na kaiba sa madalas nitong suotin. Nagtataka si Wanda sa kinikilos ng matanda para itong nagdadalaga sa paningin niya. Pero tila walang napansin si Alex dahil nagtataka lang ito sa mga sinasabi ng matanda. Ano ho yun? Wala naman akong napansin. Sige Lola, una na ako ha. Ha? Sige. Pero sa susunod, Belen na lang ang itawag mo sa akin, ha? Saka nag-makeup ako. Mas maganda ako ngayon. Pansinin mo sa susunod. Bago kami umalis, pwede bang tigilan nyo na ang pagkakalat ng maling balita tungkol sa girlfriend ko? Ha? Wala akong ikinakalat. Walang ganon, Alex. Maraming nagsasabi na ikaw ang may kasalanan. Ha? Hindi! Taka, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi yun totoo. Huwag kang magagalit sa akin. Isinigaw na lang ng matanda ang mga sinasabi dahil hinahatak na si Wanda ni Alex palayo. Nagmamadali ito at huminto lang nang nasa harap na ng bahay nila. Huminga ito ng malalim at tinitigan siya. Napailing na lang si Alex sa mga ideyang pumapasok sa utak niya. Ang creepy niya. Ayoko na siya makita. Hindi mo napansin na naka-makeup siya? Di ako tumitingin sa mukha niya eh. Hindi ko alam bakit ako natatakot lalo kapag nagtatapat yung mata namin. Lumalala ang takot ko sa kanya. Kumalma ka muna bago ka umuwi. Ano bang meron sa matandang yun? Ang weird niya. Ang alam ko, nauna lang siya sa inyo ng 3 araw eh, kaya walang gaanong nakakakilala sa kanya. Wala siyang trabaho pero parang marami siyang pera.
Naiinis ako sa kanya pero naaawa din ako. Baka kaya siya nagkakaganyan dahil walang nagmamahal sa kanya. Ako, nag-uumpisa na akong matakot dahil sa kanya. Sa sumunod na araw ay hindi na lang pinansin ni Wanda ang mga chismis tungkol sa kanya. Kahit may nagtatanong ay hindi niya sinasagot ang mga ito. Habang pauwi ay natanaw sa malayo ni Wanda ang matandang babae na pinagkukumpulan ng mga chismosa. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito, ngunit may kung ano sa kanya na gustong malaman ang sinasabi ng matanda. Lumapit si Wanda nang hindi napapansin ng mga nagkukumpulan ng mga chismosa at doon niya narinig ang mga walang katotohanang salita galing sa matanda. Narinig ko, pinalaglag nga ang bata. Nagmana ata sa ina eh. Balita ko nagpalaglag din ang nanay niya kaya hiniwalayan ang asawa. Kaya sila nagpunta dito dahil sa ginawa ng nanay. Pero siya rin pala ang gagawa ng ganong bagay. Hindi na naawa sa buhay ng bata. Mukhang ayaw na rin sa kanya ng pamilya ni Alex. Maganda lang naman kasi siya pero tanga sa pag-aaral. Ang gugustuhin nun, matalinong kagaya ko at maganda. Hindi ba? Nagkaroon ng kanya-kanyang bulungan ng mga nakapalibot tungkol sa sinabi ng matanda. Galit na galit si Wanda dahil sa mga kasinungalingang binabanggit nito. Para sa kanya, ayos lang kung husgahan siya ng mga tao at mali ang isipin. Pero ibang usapan na kapag ang nanay niya ang pinuntirya. Alam niya sa sarili na walang ginawang masama ang nanay niya. Galit na galit si Wanda habang sinusugod ang matandang babae. Mabilis na nahati ang nagkukumpulan at napunta sa gilid. Ang matandang babae naman ay nakangiti pa sa kanya na animoy ng iinis. Hindi na napigilan ni Wanda na sampalin ang matandang babae. Nasugatan ng pisngi nito dahil sa mahabang kuko ni Wanda. Maliit na sugat lang yon pero kung makaarte ito parang napakasakit na. Aray! Ang batang ito! Wala kang modo! At wala kang galang sa nakatatanda sa'yo! Sa tingin mo kagalang-galang kang matanda ka? Sino ka para pagsalitaan ng nanay ko ng masasama, ha? Wala kang alam kaya manahimik ka! At kayong mga chismosa na nakikinig sa matandang to, nagpapapaniwala kayo sa mga kasinungalingan ng halimaw na to! Hindi! Huwag kayong maniwala sa kanya! Totoo ang sinasabi ko! Totoo lahat yon! Ang alin? Buntis ako? Kung buntis ako, sana inaswang na ako. At anong sabi mo? Ang nanay ko nagpalaglag? Patay na ang nanay ko kaya kami lumipat dito. Lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Ikaw! Ikaw ang sinungaling! Ang kapal ng mukha mong matanda ka! Ano bang napapala mo sa pinagsasasabi mo, ha? Napapala ko! Nasisiraan kita! Masisira ka! Di lumabas din sa'yo mismo. Gusto mo akong siraan. Bakit? Bakit, ha? Anong nagawa ko sa'yo? Hindi na napigilan ni Wanda na maiyak dahil sa samot-saring nararamdaman niya. Inis na inis siya sa matanda dahil sa ginagawa nito sa kanya. Nahinto siya dahil sa galit nitong mga mata. Galit ito sa kanya at halos mapaatras siya nang lumapit ito. Ang mga nakikinig ay hindi na rin alam ang paniniwalaan. Natahimik lang ang mga ito habang nakatingin kay Wanda at sa matandang babae. Inagaw mo ang Alex ko! Sa akin lang si Alex! Anong pinagsasasabi mo? Akin si Alex. Bagay kami. Nung dumating ka rito, nawala siya sa akin. Sa akin siya bagay. Ako lang dapat ang maganda sa paningin niya. Hindi ikaw. Hindi sila. Ako lang. Nababaliw ka ba? Oo, baliw na baliw ako kay Alex. Akin siya. Ako ang dapat niyang makasama. Akin si Alex. Baliw ka na! Hindi sa'yo si Alex dahil boyfriend ko siya. At kahit hindi kami, hindi ka niya magugustuhan dahil sa matanda ka na nga, ang pangit mo pa! Walang magkakagusto sa'yo! Hindi ako pangit! Ikaw! Magiging pangit ka! Sinasabi ko sa'yo, gagawa ako ng paraan! Biglang natigil sa pagsasalita ang matanda nang makita si Alex. Ngumiti ito ng matamis sa binata at agad na lumapit dito. Napaatras si Alex kaya hindi nagawang makalapit ng matandang babae. Alex! Siya ang nauna! Sinabihan niya akong pangit!
Narinig ko mula umpisa. Huwag na ho kayong magsinungaling. Ay, sorry Alex! Kinukuha ka kasi niya sa akin eh. Hindi po ako sa inyo, Lola. Hindi po kita gusto. Parang apo nyo na po ako. Si Wanda ang mahal ko. Ah, hindi! Hindi pwede! Ako dapat ang gusto mo! Alex! Ako! Tama na! Hindi ka gusto ng boyfriend ko! Gusto ka lang niya kasi maganda ka! Pag pangit ka, hindi na! Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan niyo ito! Magsisisi kayong dalawa! Paulit-ulit ang matanda na parang baliw sa sinasabi. Iniwan ito ni Wanda dahil lalo siyang nainis dito. Maging ang mga tsismosa ay umalis na rin at hindi na nakinig. Dahil sa mga tsismosa ay nawala ang tsismis tungkol kay Wanda. Napunta yun ngayon sa matandang babae na tinatawag nilang baliw. Nakakatakot ang pagka-obses nito kay Alex. Para itong hibang habang paulit-ulit na mahal nito si Alex. Hindi na pinapansin ni Wanda ang matanda kahit magkasalubong pa sila. Maski si Alex ay mailap na rin dito. Ilang beses tinangka ng matandang hawakan at kausapin si Alex, pero takot lang ang nararamdaman ni Alex sa paglapit ng matanda. Naging usap-usapan sa baryo ang pagiging baliw ng matanda kay Alex. May nakapagsabi rin na ang laman ng pitaka ng matanda ay larawan ni Alex noong bata pa ito. Maraming nag-iisip na ang matandang babae ay baliw lamang kaya ganon ang pinapakita nito. Ngunit iba ang naiisip ni Wanda. Baliw ang matandang babae sa boyfriend niya. Napagtagpi-tagpi niya ang mga napapansin niya noon sa matanda. Palaging inggit ito kung tumingin sa kanila kapag nakikita. Minsan ay masama ang tingin nito pero kapag napapansin na nakatingin si Wanda ay ngumingiti lang ito. Kakaiba talaga ang pakiramdam ni Wanda sa matandang babae. Totoo ba na baliw yung matanda? Hindi ko nga po alam, Tay eh. Huwag ka masyadong lumapit dun ha. Hindi mo kilala yon. Opo, susubukan ko po. Ilang araw nang hindi nakikita ni Wanda ang matandang babae. Hindi ito lumalabas o nagpapakita sa kahit na sino. Kahit marami itong sinabing masama kay Wanda at kahit baliw ito sa boyfriend niya ay naaawa pa rin siya dito. Matanda na ito at walang kasama sa bahay, kaya ang naiisip ni Wanda ay baka wala itong makain. Ang tanging pumipigil lang sa kanya na puntahan ito ay ang mga salita nito na binitawan sa kanya. Papasok na sana sa paaralan si Wanda nang makita niya ang matanda sa harap ng bahay nila. Dadaanan niya lang sana yon, ngunit pinigilan siya nito. Nangungusap ang mga mata nito kaya naawa si Wanda. Iha, patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko. Hindi totoo yon, gawa-gawa ko lang. Pati ang pagkagusto ko kay Alex. Kamukha kasi siya ng namayapang asawa ko pero hindi ko siya gusto dahil ang bata pa niya. Ganun po ba? Naiintindihan ko po. Pero sana, itama niyo ang mga mali niyong sinabi tungkol sa akin. Marami kasing nag-iisip pa rin na totoo yun kahit hindi. Oo, gagawin ko yan. Kailangan ko lang munang humingi ng kapatawaran sa'yo. Nahihiya nga ako eh. Wala na po yun. Huwag na lang pong mauulit. Salamat sa'yo. Hindi ka lang maganda. Mabait ka pa. Salamat po. Pwede ko bang mahawakan ang mukha mo? Napakakinis at ganda talaga. Sana meron din akong ganyang mukha. Sabon lang po yan. At sige po, hawakan niyo po. Napangiti ang matanda matapos payagan na hawakan ang mukha ni Wanda. Humaplos ang magaspang na mga kamay nito sa makinis at maputing mukha ng dalaga. Nakangiti ang matanda ngunit may kakaiba roon. Gusto na sanang tanggalin ni Wanda ang kamay ng matanda pero ginamit pa ng matanda ang isang kamay upang hawakan ang buong mukha niya. May kakaiba sa ngiti at tingin ng matanda sa kanya kaya agad niya ring inilayo ang mukha rito. I-enjoy mo na ang magandang mukha dahil mawawala rin yan. Po? Ang ibig kong sabihin, kapag tanda mo na, kukulubot na ang mukha mo at papangit na rin. Pag inaalagaan, hindi naman po siguro. Nagpaalam na si Wanda sa matanda para makapasok sa paaralan.
Mahal na mahal ni Wanda ang mukha niya dahil namanan niya yon sa kanyang nanay. Ang makinis niyang mukha ay gano'n na talaga simula ng bata siya. Nag-mature lang tingnan ang mukha niya pero hindi pa rin nagbago kahit anong feature sa mukha niya. Pagkatapos ng exam ni Wanda ay dumiretso siya agad ng uwi. Birthday ng ama niya at balak niyang ipagluto ito. Hindi siya kasabay ni Alex dahil may lagnat ito. Tuwang-tuwa si Wanda nang matapos magluto ng pansit, ang paborito ng ama. Bumili rin siya kanina ng maliit na cake para sa kanya. Pag-uwi nito ay agad niyang kinantahan si Juanito at pinagsaluhan ang pansit na niluto ni Wanda. Salamat anak. Alam mo kung nandito ang nanay mo, paniguradong matutuwa yung kasi sanay ka na magluto. Kaya nga po sana natitikman niya ngayon ang masarap kong luto. Teka, may pimples ka? Po? Meron kang pimples sa mukha. Gulat na napahawak si Wanda sa pisngi niya at doon niya naramdaman ang maliit na tigyawat na meron siya. Agad siyang pumunta sa salamin para tingnan yon. Kahit kailan ay hindi pa siya nagkaroon ng tigyawat. Ngayon pa lang, hindi niya alam ang mararamdaman dahil alagang-alaga niya ang kanyang mukha. Ayos lang yan. Mawawala rin yan. Paano kung magkaroon ng marka, Tay? Hindi naman siguro. Normal lang na may pimples anak. Ngayon lang po ako nagka-pimples Kaya nga. Pero wag mo na masyadong isipin dahil mawawala rin naman yan. Hindi maiwasang isipin ni Wanda kung bakit siya nagkaroon ng tagyawat. Kahit dinadatnan siya ng buwa ng dalaw ay hindi siya nagkaroon ng tigyawat. Sadyang ngayon lang talaga niya naranasan yon. Nakahiga na si Wanda at patulog na nang maramdaman niya ang kate ng mukha niya. Ayaw niya sanang kamutin yon pero hindi niya mapigilan ang pagkamot. Nang kamutin niya ay guminhawa ang pakiramdam niya at nawala ang kate. Kinamot lang niya ng kinamot ito hanggang sa siya ay makatulog. Dumiretso sa banyo si Wanda paggising para makapaligo na. Kahit walang pasok ay nakaugalian na niyang maligo ng maaga. Pagtingin niya sa salamin ay hindi lang isa, kundi 3 na ang pimples niya. Ang lalaki nito at pulang-pula. Nanginginig siyang napahawak sa mukha habang tinitingnan yon sa salamin. Agad siyang lumabas ng banyo para ipakita ang mukha sa tatay niya. Tay! Dumami ang pimples ko! Ha? Oo nga. Ano nangyari? At mas lumaki siya kaysa kahapon. Kinutkot mo ba yan? Kinamot ko kagabi pero hindi ko naman po alam na magiging ganyan kalakihan at dadami. Tay, bakit ganito? Gusto mo ba ipatingin natin sa doktor? Baka kung ano na lang ang sabihin sa akin. Normal na tigyawat lang palalakihin ko pa. Baka naman sa ginagamit mo yan sabon. Nairita ang mukha mo kaya nagkaganyan. Yung pong sabon ko, yun ang ginagamit ko simula 10 years old, Tay. Bakit kaya nagkaganyan? Kaya mo, mawawala rin yan. Huwag mo na lang kamutin para hindi magsugat. Sana naman mawala na agad. Matamlay si Wanda dahil sa pimples na meron siya. Maghapon lang siyang nanonood sa cellphone niya. Nang mapatingin siya sa salamin at makita ang pimples ay may kung ano sa kanya na naghihimok na hawakan niya yon. Hinawakan niya yon at halos mapangiwi dahil sa lagkit. Kumati ang pimples niya pero pinipigilan niya itong kamutin. Tinampal-tampal niya lang ito para maiwasan ang pagkamot dito. Nanood ng video si Wanda kung paano mawala ang tigyawat pero hindi niya alam kung epektibo ba ang mga yon sa kanya. Lumabas siya ng bahay upang magwalis at nakita niya ang matandang babaeng tuwang-tuwa na nakatingin sa kanya. Nang makita siyang nakatingin ay tumigil ito at kumaway sa kanya at lumapit. Gulat itong nakatingin sa mukha niya habang pinipigilan ng tawa. Ano nangyari sa mukha mo? Natatawa po ba kayo? Ha? Hindi Nagtatanong nga ako at concerned ako sa mukha mo. Natural na tigyawat lang, lahat ng tao nagkakaganito. Nako, wag mong kukut-kutin yan. Papangit ka niyan. Sige ka. Hindi naman siguro.
Papangit ka, sinasabi ko sa'yo. Saka paano yan pag pangit ka na? Eh di hindi na magkakagusto sa'yo ang boyfriend mo. Siyempre, kadiri naman tingnan kapag puro sugat na yung mukha mo. Hindi naman niya ako minahal dahil lang sa mukha ko. Hindi siya ganun kababaw na tao. Aba, hindi mo masasabi. Malay mo, hindi ba? Ay, buti pa ako. Kulubot lang ang balat ko pero walang sugat na kagaya ng sayo. Pimples po ito, hindi sugat. Magiging sugat yan at papangit ka na. Kapag pangit ka na, wala nang may gusto sa'yo. Gusto ka lang nila kasi maganda ka. Iiwan ka na ng boyfriend mo at maghahanap siya ng maganda. Mas maganda pa sa'yo. Tatawa-tawang umalis ang matanda at umuwi sa kanila. Kinalma ni Wanda ang sarili dahil inis na siya sa matanda. Hindi naman lalala ang sugat niya. Alam niya yan sa sarili niya. Kinagabihan, habang nanonood siya ay kumati na naman ang pimples niya. Sobrang katinon kaya naiengganyo siyang kamuti nito. Kinamot niya ito ng mahina at mababaw lang pero lalo lang itong kumati. Ang ginawa niya ay kinamot niya ito ng madiin. Sobra siyang nasasarapan sa pagkamot dahil nawawala ang kati nito. Pagtitigil siya sa pagkamot ay bumabalik ang kate. Kahit sa pagtulog ay kinakamot niya ito, lalo kapag naaaalimpungatan at sobrang kati na. Kinabukasan ay nagising si Wanda dahil sa sigaw ng kanyang tatay. Pupungas-pungas pa siyang bumangon habang ang tatay niyang si Juanito ay kumuha ng damit pamuna sa mukha niya. Nagtataka siyang tumingin dito dahil sa pagiging balisa nito. Tay, ano pong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? Anong ginawa mo? Po? Wala naman po. Anong wala? Nagdudugo ang mukha mo at ang pimples mo ay lumaki lalo. Nagiging sugat na to dahil sa kakakamot mo. Ayan oh, tignan mo sa salamin. Napasigaw si Wanda dahil sa nakita niya. Ang malaking pimples ay lalong lumaki at unti-unting nagiging sugat. Ang 3 pimples ay naging 5 na at mas malaki ito kumpara kahapon. Hindi alam ni Wanda kung siya pa ba ang nakikita niya o ibang tao na. Mukhang kailangan na nating ipatingin sa doktor yan. Baka naman nagka-infeksyon ka dahil sa pagkamot mo. Ayoko tay, ang pangit ko. Pinagbihis na si Wanda ng kanyang ama. Hindi alam ni Wanda kung paano niya itatago ang mukha niya sa paglabas. Hindi pa niya nasasabi kay Alex ang nangyari sa kanya dahil hindi niya ito magawang sabihin sa nobyo niya. Lumabas siya habang naka-face mask at may balabal na inilagay sa mukha. Ganon lang ang ginawa niya upang itago ang mukha sa mga tao. Kita ang pagtataka sa mga mukha ng mga kapitbahay nang lumabas sila. Hindi pinansin ni Juanito o ni Wanda ang mga ito at dumiretso agad sa ospital. Pinagmasdan ng doktor ang sugat na meron si Wanda at siniyasat ito. Ayon sa doktor ay simpleng tigyawat lang ito at ang kailangan lang ay pamahid para mawala ito. Pinayuhan din si Wanda na wag nang kakamutin upang hindi lumala ang kanyang sugat. Pag-uwi ay nakita niya sa labas si Alex. Gusto siya nitong makausap ngunit lumayo siya sa binata at tumakbo papasok ng bahay nila. Kahit nagtataka ang binata ay hindi ito nagpumilit na kausapin siya. Si Juanito ang kumausap dito at doon ito nalaman ang nangyayari kay Wanda. Huwag mo muna siyang pilitin kung ayaw niya. Alam kong nahihiya siyang magpakita sa'yo. Bakit po? Ano po bang nangyari? May pimple siya sa mukha. Pimples? Natural lang naman po ang pimples ah. Natural pero hindi yung pimples na meron siya. Malalaki yun at dumadami ng gusto. Kinamot niya kaya yung iba nagiging sugat na. Nagpatingin na po ba siya sa doktor? Oo, kaya kami umalis. May binigay lang na ointment na pamahid para sa kanya. Sana naman po gumaling na siya. Hindi ako naniniwalang pimples lang yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala. May kakilala ka bang albularyo dito? Wala po pero hindi ko alam kung merong kilala ang magulang ko. Bakit po? Pwedeng pakitanong? Kailangan kong pumunta doon. Sige po, babalik po ulit ako.
Tumangulang si Juanito sa nobyo ng anak niya at umalis na rin agad si Alex. Si Wanda ay nasa loob ng bahay at nag-uumpisa ng maglagay ng ointment sa kanyang sugat. Sa kada lagay niya ng ointment ay parang mas lalong napapaso ang kanyang balat. Pulang-pula ang mukha niya at lalong kumakate. Nadatna ni Wanda ang ama niya na naluluha na dahil sa kanyang sugat. Kitang-kita rin na parang napaso lalo ang balat niya dahil sa pinahid. Sobrang pula na ng buong mukha niya kaya agad na binasa ni Juanito ang damit at ipinahid sa mukha ni Wanda upang mawala ang ointment. Lalo siyang sumakit, Tay. At lalo ring namula. Huwag mo na tong gagamitin. Hindi ka hiyang. Paano na to? Gagaling pa ba ako? Oo naman, gagaling ka. Gagawa ako ng paraan para matigil yung nasa mukha mo. Tay, ang pangit ko na. Ikaw pa rin ang pinakamagandang anak ko. Sige na, magpahinga ka na ulit. Huwag mo masyadong isipin, baka mamaya kasi dahil sa stress mo kaya lumalala yan. Sige po. Dahil sa nangyari ay hindi na lumabas si Wanda. Palagi na lang itong nasa loob ng kwarto. Ang sugat niya ay lalong lumala. Sinubukan na nila itong langgasin pero habang may nilalagay sila sa mukha ng dalaga ay lalo itong lumalala. Hindi na rin nagpapakita sa nobyo niya dahil nahihiya siya. Kinakausap lang siya nito habang nasa labas ng pinto. Ayaw ni Wanda na makita siya ng mga tao na pangit siya. Wanda, buksan mo na to at mag-usap tayo. Umalis ka na at maghanap ka na lang ng babaeng mas maganda. Hindi mo ako kailangan. Kailangan kita, Wanda. Sige na, magpakita ka na. Umalis ka na sabi eh. Walang nagawa si Alex kundi ang umalis. Matigas ang loob ni Wanda. Ayaw magpakita sa kanya ng dalaga at naiintindihan niya yon. Habang palabas ay nakita niya ang matandang babae. Ngiting-ngiti siya nitong sinalubong. May kabang nararamdaman si Alex kapag malapit ang matandang babae. Iba rin ang tingin nito sa kanya. Ano? Wala na kayo? Kung ichichismis mo na naman sa iba, hindi. Kami pa rin. Pero bakit? Pangit na siya. Ang dami niya ng sugat. Kung makikita mo lang kung gaano siya kapangit. Paano mo nalaman? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa kanya? Ako? Wala ah. Naririnig ko lang sila mag-usap ng ama niya. Ayaw niya na sa'yo kasi hindi na raw kayo bagay. Maganda lang daw ang bagay sa'yo. Siya ang gusto ko. Ayoko sa iba. Bakit? Ay, ang daming magaganda riyan ah. Ako, maganda ako. Tingnan mo, nag-makeup ako ulit. Ang ganda ko at bagay tayo. Wala akong sugat. Mas kumikinis na lalo ang balat ko. Nababaliw ka na. Alex, ako na lang. Ako na lang, sige na. Maganda na ako. Pangit na yang si Wanda. Ako na ang piliin mo. Kahit gaano pa siya kapangit sa paningin nyo, siya pa rin ang mahal ko. At siya pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Lalo lang siyang papangit at hindi mo na makikilala ang mukha niya. Hindi na pinansin ni Alex ang matandang babae. Nagmamadali na siyang umuwi dahil natatakot na siya sa mga pinagsasasabi nito. Galit na galit ang matanda habang nakatingin sa bahay ng mag-amang si Wanda at Juanito. Maagang nagpaalam para matulog si Wanda. Masama rin ang pakiramdam niya dahil sa sakit ng ulo. Masaya na siya dahil hindi na kumakati ang sugat niya at nakatulog siya ng maayos nung gabi. Mahimbing ang tulog ni Wanda kaya hindi niya pinansin ang kung anong kumukutkot sa mukha niya. Sa isip niya ay panaginip lang yun. Ngunit ang nakapagtataka ay ang lalong paglala ng sugat niya kinaumagahan. Mas lumalim ang sugat niya na akala mo'y kinamot ang loob nun. Naging mabaho rin ang sugat niya at nakakasuka ang amoy. Anong nangyari? Kinamot mo ba ulit yan kagabi? Hindi po. Hindi naman siya makati kagabi. Lalo yang lumala at lumalim ang sugat. Ano nang gagawin ko, Tay? Baka dahil to sa pinahid ko. Naiiyak na lang si Wanda dahil sa nangyari sa mukha niya.
Nang nagpunta ang boyfriend niya ay nagkulong lang siya sa kwarto niya hanggang sa gumabi na. Ganoon ang naging paulit-ulit na buhay ni Wanda. Nawala na siya ng gana. Kahit sa tatay niya, ayaw niyang lumabas at magpakita rito. Lalong lumalala ang sugat niya sa mukha. Minsan ay nagigising siya na parang may kumukutkot ng sugat niya. Pero pagdidilat siya ay wala naman. Hindi niya na rin tinitingnan ang mukha niya sa salamin dahil maski siya ay natatakot sa mukha niya. Isang gabi ay naalimpungatan si Wanda dahil sa kung anong bagay na nasa mukha niya. Ramdam niya yon na parang kinakain ang sugat na meron siya. Dahan-dahan niyang minulat ang mata niya kasabay ng malakas na sigaw matapos makita ang maliliit na daga na nasa mukha niya. Mabilis na nagsialisa ng daga sa mukha niya at sumuot sa maliit na butas na meron sa kwarto niya. Agad na dumalo ang ama ni Wanda. Iyak ng iyak si Wanda dahil sa nakita niya, habang ang ama naman nito ay tiningnan mabuti ang mukha niya. Kumuha ito ng flashlight at itinapat sa mukha ni Wanda. Diyos ko po, mahabagin. Bakit may uod ang sugat mo? Ha? Ano, Tay? May uod? Tay! Tay! Wanda, kumalma ka. Bakit may uod? Tay, tulungan mo ako, Tay! Kanina lang may daga na nasa mukha ko, ngayon may uod naman! Tay! Nag-umpisa ng mag-hysterical si Wanda dahil sa nalaman niya na may uod ang kanyang mukha. Ang mga uod na maliliit at puti ay gumagapang sa kanyang sugat. Parang mga sumasayaw sa hindi marinig na kanta dahil sa likot ng mga ito. Pumapasok at lalong kinakain ang laman ng mukha ni Wanda. Pansin ang biglaang pagbagsak ng katawan ng dalaga. Pumayat ito dahil sa nangyari sa kanya. Ang mga uod na puti ay mabibilis ang galaw habang nasa mukha ni Wanda. Dahil sa paghihisterikal ng babae, ay hinawakan niya ang mukha at kinamot yun ng kinamot upang matanggal ang uod. Pinigilan ito ni Juanito sa ginagawa. Iyak na ng iyak ang dalaga hanggang sa mawalan nito ng malay. Maingat na inihiga ni Juanito ang anak habang pinagmamasdan ang mukha nito. Kahit siya ay hindi na alam ang gagawin. Kumuha ng tiyan si Juanito at unti-unting tinanggal ang uod sa mukha ng dalaga. Inilagay niya yon sa garapon na may takip. Ngunit nakapagtataka dahil tila hindi nababawasan ang uod sa mukha ng dalaga. Hindi tumigil si Juanito hanggang sa matuklap ang makapal na bahagi ng balat ni Wanda at doon tumambad ang nagkukumpulang mga uod. May bangaw pang nakita si Juanito na agad na lumipad. Tumindig ang balahibo ni Juanito habang tinitingnan ang mga uod. May mahahaba na sa nakikita niya, hindi kumpara kanina na mas maliit. Puti ang kulay ng uod at nakakatakot ang itsura nito kapag pinagmasdan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa anak ko? Sino ang may gawa nito sa kanya? Tulungan niyo po kami, Panginoon ko. Awang-awa na si Juanito sa anak niya. Kung pwede lang niyang kunin ang sakit na meron nito ay ginawa niya na. Nakatulog siya habang umiiyak sa tabi ng anak niya. Nahihimbing pa lang si Juanito sa pagtulog ay nagising na agad siya dahil sa tunog na naririnig niya. Doon niya nakita ang mga maliliit na daga na kung tawagin ay bubwit. Napakarami nito at nagkukumpulan yon sa mukha ni Wanda. Kinakain ng mga ito ang kanyang mukha kasama ang laman at uod na naroroon. Agad na kumuha ng tubig si Juanito at binuhos yun sa mukha ng dalaga. Mabilis pa sa 4:00 na umalis sa mga daga at nagdaan sa maliliit na butas sa gilid ng kama ni Wanda. Gulat naman si Wanda na napatingin sa ama niya. May daga sa mukha mo! May nakita akong daga! Meron na rin yan kanina nung nagising ako, Tay. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit buhay pa ako kinakain na ang laman ko? Ipapagamot kita. Ipapagamot kita, anak ko. Gusto ko na lang mamatay. Ayoko na, Tay. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. Ipapagamot kita.
Nawawalan na ng pag-asa si Wanda. Diring-diri na siya sa mukha niya at wala na siyang lakas ng loob na humarap sa iba na gano'n ang mukha. Nahimatay ang dalaga dahil sa sari-saring emosyon. Agad na tinawagan ni Juanito si Alex upang samahan siya sa albularyo na alam nito. Mabilis din agad na nakarating si Alex at nang makita ang mukha ni Wanda ay naluha na lang ang binata. Sinong walang hiyang may gawa nito sa kanya? Yan ang kailangan nating alamin. Kumanda sa akin ang mambabarang na yan. Gagantihan ko siya. Tara na po, pumunta na tayo sa albularyo. Sigurado ka ba sa pupuntahan natin? Yan ang sabi sa amin ng matandang kasambahay namin. Marami siyang alam na matatandang albularyo. Mahuhusay daw ang mga yon. Kailangan natin puntahan ang sinabi niya sa akin na manggagamot. Bumiyahe ang tatlo gamit ang sasakyan ni Alex. Si Wanda ay tulog na tulog pa. Nilagyan ni Juanito ng balabal ang mukha ng anak upang maitago ang nasa mukha nito. Pagdating nila sa harap ng bahay ng albularyo ay agad silang pinagbuksan ng apo nito. Ang albularyo ay nakatingin kay Wanda at tila sinusuri ito. Inggit! O, inggit ang rason kung bakit siya nagkaganyan. Ang inggit ay masidhing damdamin na pwedeng maging rason ng kapahamakan sa taong kinaiinggitan. Tanggalin niyo ang balabal upang makita ko ang mukha niya. Tama nga po ang kutob ko. Binarang siya. Tama ka. Inggit ang nagiging punot dulo sa lahat ng ito. Sa mukha siya tinira ng barang, kaya sa mukha ito panigurado na iinggit sa kanya. Nagsimula lang ho sa pimples yan eh. Hanggang sa ganyan na nangyari. Kanina may uod at may daga na nasa sugat niya. Ang daga at uod ay alaga ng mambabarang. Ito ang kanyang inuutusan upang bigyan ng pasakit ang kanyang biktima. Delikado ang ganitong uri na mambabarang. Pwede siya nitong patayin pagkatapos pahirapan. Kumuha ng langis ang albularyo at ipinahid ito sa kamay niya. Matapos ay kumuha rin ito ng dahon na dinurog at kasama ng langis ay hinalo niya yon sa kamay niya. Pumikit ito at nagsalita sa lengguwahe na ito lang ang nakakaalam. Ang dahon na dinurog ay inilagay niya sa sugat ni Wanda. Habang ginagawa yon ay nagising ang dalaga. Nang makita nito na may ibang tao ay agad nitong tinakpan ang mukha niya at nagsisigaw. Wanda, anak, kumalma ka. Nasaan ako, Tay? Umuwi na tayo! Uuwi na ako! Hindi pwede. Gagamutin ka nila rito. Gagamutin? Sa tingin mo may gamot pa para sa sugat na to? Wala na! Tigilan na natin! Mamamatay na lang akong ganito! Huwag kang magsalita ng ganyan. Tama ang tatay mo, Wanda. Matutulungan ka ni Ka Erning. Isa siyang magaling na albularyo. Hindi ko siya kailangan! Umalis na tayo! Hindi niya ako mapapagaling! Ilabas niyo na siya at iuwi. Hindi ako makapanggagamot kapag hindi naniniwala sa kakayahan ko. Pero, Ka Erning, Ibalik niyo na lang siya kapag naniniwala na siya. Tinalikuran sila ni Ka Erning. Si Wanda naman ay patuloy pa rin sa pagwawala kaya napilitan si Juanito na iuwi ang anak. Pagka-uwi ay agad nilak ni Wanda ang pinto ng kwarto at hindi pinapasok ang ama at boyfriend niya. Doon ay umiyak siya ng umiyak dahil nawawala na siya ng pag-asa sa mukha niya. Tiningnan niya ito sa salamin. Ang isa ay puro uod habang ang isa naman ay may tapal na dahon mula sa halamang gamot. Tinanggal niya ang dahon at wala siyang uod na nakita. Tinanggal niya ang dahon dahil hindi siya naniniwala sa barang o kulam. Habang nasa silid ay naririnig pa niyang nag-uusap ang ama at nobyo sa sala. Umuwi ka na muna, Alex. Ako nang bahala sa kanya. Pwede po bang dito muna ako? Gusto ko siyang samahan kahit ayaw niya. Sige, ikaw ang bahala. 2 araw ang lumipas at ganun pa rin ang kalagayan ni Wanda. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Halos hindi siya matulog dahil ayaw niyang puntahan na naman siya ng mga daga at kainin ang sugat niya. Dahil 2 araw na siyang walang sapat na tulog, napahimbing naman ang tulog niya isang gabi.
Habang tulog siya ay nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi. May kumukot-kot doon kaya dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at doon niya nakita ang isang matandang babae. Nakatayo ito malapit sa kanyang higaan. Hindi niya man kita ng malinaw ang mukha nito dahil sa may kadiliman niyang kwarto. Alam niyang nakangiti ito at nasisiyahan sa nakikitang pagdurugo ng kanyang sugat. Lumapit sa kanya ang matanda ng dahan-dahan. Kinilabutan siya nang makitang lalong lumapad ang nakakatakot na ngiti ng matanda. Kitang-kita niya ang maputi nitong ngipin na matutulis. Ang mata nito ay nagkukulay pula na. Hindi siya makagalaw kahit anong gawin niya. Gusto niyang sumigaw para tawagin ang ama pero walang boses na lumalabas. Naupo ang babae sa tabi ng kanyang higaan at iniunat ang kamay nito. Dahan-dahang inilapit ang kamay sa kanyang pisngi. Tumutulo na ang luha ni Wanda sa takot. Ang matulis na kuko ng matanda ang siyang gamit sa pagkutkot ng sugat niya sa pisngi. Maya-maya ay naglabasan ang mga uod mula sa bibig ng matanda. Isa-isa niya itong kinuha at inilagay sa kanyang sugat. Ramdam na ramdam ni Wanda ang mga uod na gumagapang at nanunuot sa kanyang laman. Sigaw siya ng sigaw pero wala pa ring boses na lumalabas. Gusto niyang magwala pero naninigas ang kanyang katawan. May kung anong enerhiyang pumipigil sa kanya na kumilos. Halos maduwal si Wanda sa ginagawa ng matandang pagsuka sa mga uod at nagmamakaawa na lang sa matanda na itigil na ang ginagawa nito. Pero tumatawa lang ito ng tumatawa at halos mapuno ng ingay ang kanyang kwarto. Takot na takot siya ngunit ang matanda ay natutuwa pa sa nakikita sa kanyang reaksyon. Maya-maya ay nag-aalsahan na ang mga uod sa kanyang pisngi. Kinukuha ito ng matanda at pagkatapos ay pilit na ipinapakain sa kanya. Halos malagutan na ng hininga si Wanda dahil sa kilabot. Maya-maya ay bigla siyang napabalikwas. Nagising siya sa pagtapik ng kanyang ama. Nanginginig sa takot si Wanda habang inililibot sa paligid ang paningin. Hindi na niya nakita ang matanda sa kanyang silid. Sa halip ay isang maliit na daga na mabilis na tumatakbo papasok sa butas na nasa dingding. Iyak nang iyak si Wanda dahil sa takot niya habang nakatingin sa ama. Tay! Tulungan mo ako! Gusto kong gumaling sa kung anumang sakit na ito. Yung matanda kanina, papatayin niya ako. Siya ang naglalagay ng mga uod sa sugat ko. Binangungot ka, anak. Dadalin ulit kita sa albularyo. Tutulungan niya tayo. Maniwala ka sa kanya. Kapag hindi ka naniwala, hindi ka niya mapapagaling. Ano, handa ka na bang magpagamot sa kanya? Opo, Tay. Gusto ko na pong gumaling. Sige, pupunta ulit tayo sa kanya. Tumango si Wanda sa kanyang ama. Agad namang inihanda ni Alex ang sasakyan at bumiyahe na sila. Madaling araw pa lamang at wala pang gaanong tao ngunit nakita ni Wanda ang matandang babae. Nanlalaki ang mata ni Wanda nang makita ang matandang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Kahit nakatalikod ito ay nakilala niya ang bulto ng matanda. Kahawig nito ang nasa panaginip niya. Mabilis din silang nakarating sa bahay ng albularyo matapos ang ilang minuto. Nasa loob ng bahay ang matandang lalaki at nagdarasal sa kanilang altar nang dumating sila. Wala nang sabi-sabi ay bigla nitong hinampas ng dahon si Wanda at agad siyang humiyaw kahit na hindi malakas ang hampas ng matanda. Malakas ang bumarang sa'yo. Nagagawa kanyang puntahan at hawakan. Siya mismo ang bumabarang sa'yo. Sino po bang may gawa nito sa akin? Isang matandang babae na inggit sa ganda na meron ka. Bukod dun, gusto rin itong makuha ang boyfriend mo. Teka, matandang babae? Oo, kagagawa nito ng matandang babae. Alam kong kilala niyo ang tinutukoy ko. At oo, siya yun. Malakas ang loob niya sa pag-aakalang walang pangontra sa kanyang ginawa sa'yo. Ano pong dapat kong gawin para mawala na ang barang niya sa akin?
Walang iba kundi kontrahin ang barang niya. Para kahit anong gawin niyang pambabarang sa'yo, ay bumalik lang lahat sa kanya. Naniniwala ka na ba ngayon sa kakayahan ko? Opo, gusto ko na pong gumaling. Parang awa niyo na po. Kahit sa panaginip ko, pinupuntahan po niya ako at sinasaktan. Malakas nga siya. Kahit ang panaginip mo ay nagagawa niyang pasukin. Hindi yun isang panaginip. Totoong ginagawa niya yun sa'yo. Kumuha ng dinikdik na pinatuyong dahon ng kakawati ang albularyo at nilagyan yon ng langis. Marahan niyang ipinahi dito sa buong mukha ng dalaga. May mga binibigkas itong salita na hindi nila maintindihan. Para itong nagdarasal gamit ang ibang lengguwahe. Ang ibang dinurog na dahon ay nilagay nito sa isang plastik kasama ang langis. Bibigyan kita ng kopya ng dasal. Dasalin mo ito tuwing 6:00 ng gabi. Simulan mo na mamaya. Ibibigay ko rin sa iyo ang medalya ng San Benito upang magbigay ng proteksyon sa iyo. Manalig ka dahil walang makakatalo sa Diyos, kahit na malakas pa siyang mambabarang. Okay na po ba ako? Dapat mapaalis ang mambabarang. Baka hindi lang ikaw ang biktimahin niya. Kaya ngayon pa lang, paalisin na siya. Paano kung ayaw niya hong umalis? Hindi pwedeng hindi siya alis. Pero kung ayaw niya, sabihin mo na papatayin ko siya mismo. May ipapagawa pa ako sa iyo, Iya. Upang kahit malayo siya ay hindi ka na niya magagalaw pa. Ano po yun? Kakailanganin mo ng malinis na maliit na garapon. Kahit anong garapon, basta maliit lang at malinis. Sa garapon ay maglagay ka ng matutulis na bagay na kakasya doon. Pako, aspile, blade, karayom, basta punuin mo. Pagkatapos ay punuin mo ito ng ihi mo at takpan. Lagyan mo rin ito ng tape para hindi tumapon ng likido at ibang mga nakalagay. Ibaon mo ang garapon sa lupa, sa gilid ng inyong bahay, na may lalim na 12 inches. Siguraduhin na hindi gumagalaw ang bote, ha? O hindi nakapaling ang pagkakalagay. Dapat ay nakatayo at hindi tatapon ang laman. Usalin mo ang orasyon na ito na nakasulat sa papel pagkatapos mong tabunan ng lupa ang bote. Hindi ka tatablan ng barang kapag ginawa mo ito. Lahat ng gagawin sa iyo ay babalik lang sa kanya. Kaya siguruhin mo na hindi magagalaw ang lupa. Kailan po dapat gawin yan? Sa lalong madaling panahon. Sige po, gagawin ko kaagad pagka-uwi po namin. Marami pong salamat ka, Erning. Matapos ang paggamot sa sugat ni Wanda ay nagpaalam na rin sila kay Ka Erning. Agad silang umuwi at malayo pa lang ay kita na nila ang matandang babae na nakatingin sa bahay nila. Sumisilip ito at tinitingnan kung may tao. Galit na galit ang tatay ni Wanda at agad bumaba sa sasakyan. Muntik na nitong sakalin ng matanda, napigilan lang ito ni Alex. Hindi nakababa si Wanda dahil sa takot niya sa matandang babae. Anong problema, Juanito? Anong problema? Tangina mong demonyo ka! Ikaw may kagagawa ng paghihirap ng anak ko! Hinaan mo ang boses mo dahil baka may makarinig sa'yo! Wala akong pake kung marinig ako ng iba. Totoo naman ang sinasabi ko ah! Isa kang mambabarang! Ikaw ang salarin sa nangyayari sa anak ko! Ay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkakamali ka ata. Talaga ba? Lukuhin mo na lahat, wag ako. Inggit ka sa anak ko dahil sa gandang meron siya. Sa bagay, yung pangit mo na yan, talagang maiinggit ka sa kanya. Matabi lang dila mo. Gusto mo bang isunod kita sa anak mo? Lumabas din. E di umamin ka rin. Oo, at hindi ka natatakot sa akin? Kahit magkapatayan tayo, hindi ako natatakot. Umalis ka na sa baryong to ngayon din at lubayan mo na ang pagpapahirap sa anak ko. Bakit ako aalis? Aalis ka sa ayaw at sa gusto mo.
Dahil kung hindi, hindi lang ang albularyo ang papatay sa'yo, kundi ako mismo. Ibabaong kita ng buhay hanggang mamatay ka. Iniwan ni Juanito ang matanda at sinundo ang anak na nasa loob pa ng sasakyan. Ayaw tingnan ni Wanda ang matanda dahil sa trauma na kanyang naramdaman. Pagkapasok sa kanilang bahay ay agad na ginawa nila ang inutos ng albularyo nang makaalis na ang mambabarang. Kumuha sila ng maliit na garapon at pinuno ito ng mga pako, karayom at aspile. Ang ihi ni Wanda ay inilagay din doon at pagkatapos malagyan ng tape ang buong garapon ay ibinalot pa nila sa plastik at tela. Saka sila nagsimulang maghukay ng lupa sa gilid ng kanilang bahay. Ibinaon nila ang garapon at matapos masigurong hindi ito magagalaw ng kahit sino, pumasok na sila sa bahay. Magdamag na binantayan ni Juanito ang anak. Ni pumikit ay hindi nito ginawa dahil natatakot siya na bumalik ang mambabarang. Mahimbing ang tulog ni Wanda, kaya napanatag si Juanito sa kanya. Kinaumagahan ay nilagyan ulit nila ng dinikdik na dahon ng kakawati na may langis ang sugat ni Wanda. Paulit-ulit nilang ginawa yon hanggang sa ilang araw ang lumipas ay napansin nilang natutuyo na ang sugat. Pumunta ulit si Alex at hindi na nagtago si Wanda. Hinarap na niya ang kasintahan. Maiintindihan ko kung aayaw ka na sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kahit maghilo man sugat ko, may maiiwan pa ring marka rito. Ang makinis kong balat, hindi na babalik yon kahit anong mangyari. Pangit na ako. Pangit na ba kapag may peklat sa muka? Hindi, Wanda. Maganda ka sa paningin ko kahit anong mangyari. Nalulungkot naman ako dahil yan agad ang iniisip mo tungkol sa akin. Hindi ganyan kababaw ang pagmamahal na meron ako sa'yo. Mahal kita anumang kulay mo. Mahal kita anumang itsura mo. Mahal kita dahil ikaw si Wanda. Patawarin mo sana ako. Natakot ako sa iisipin mo. Naiintindihan kita pero wala kang dapat na ikatakot dahil mahal kita. Kumalat ang balita sa kanilang lugar tungkol sa matandang babae. Nalaman ng lahat ang ginawa nito kay Wanda. Nagkasundo ang taong bayan na palayasin ang matandang babae na dayo lang naman din sa kanilang lugar. Pagpunta nila sa bahay na inuupahan nito ay wala ang matanda. Ang natitira na lang sa bahay nito ay ang mga maliliit na daga na naroroon. Nagkakagulo ang mga daga sa pagkain nilang malaking tipak ng sariwang karne. Hindi mo na kailangan matakot, anak. Wala na ang matandang babae. Sigurado po kayo? Oo. Ang natira na lang yung mga daga sa bahay niya. Pati yung picture ni Alex. Gustong-gusto niya si Alex, kaya siguro niya ako kinulam. Oo. Naiinggit siya sa'yo dahil ikaw ang girlfriend ni Alex. Nagkausap na ba kayong dalawa? Opo, pero hindi pa gaano. Kausapin mo siya. Baka sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari sa'yo. Kakausapin ko po siya ulit. Tumango si Juanito at niyakap ang anak. Lahat ay gagawin niya para rito. Nawala na ang pinakamamahal niyang asawa. Ayaw niyang mawala pa ang anak niya. Sobrang natakot ako sa nangyari sa'yo, anak. Dahil pwede mong ikamatay ang ginawa sa'yo. Ang totoo ay ayaw ko nang mabuhay, Tay. Iniisip ko na wala ng pag-asa. Hindi ko pa rin alam kung paano niya nagawa yun sa'yo. Sabi ko huwag kang lumapit doon, di ba? Natatandaan ko po na hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawang kamay. Doon po nagsimula ang pimples ko. Siya rin ang nakita mo noon sa panaginip mo. Hindi siya panaginip lang dahil totoo yun. Hindi ko alam kung ilang buwan bago gumaling ang sugat ko. Matapos ang pag-uusap nila ay lumabas si Wanda. Lumabas siyang habang nakabalabal. Lahat ng tingin ng mga tao ay nasa kanya. Alam na ng lahat ang nangyari. Hindi niya na kailangang magsinungaling sa mga ito, pero hindi niya kinakausap ang mga tao dahil sa takot na baka kutyain siya. Dumiretso lang siya sa simbahan at doon ay nagdasal. Habang nagdarasal ay biglang may humawak sa kamay niya. Matandang babae at gustong hawakan ang mukha niya. Dahil sa nangyari noon ay agad niyang tinabig ang kamay nito at tumakbo paalis sa simbahan. Nabangga niya naman ang nobyo niya at agad siya nitong hinawakan.
Hindi napansin ni Wanda na nanginginig na pala ang buong katawan niya dahil sa takot. Wanda, kumalma ka. May nakita ako. Kumalma ka muna. Nanginginig ka ng sobra. Ikalma mo muna ang sarili mo. Sige na. Umalis na tayo. Baka hawakan niya ako. Please, umalis na tayo. Wanda! Alex, please, ialis mo ako rito. Nag-umpisa nang umiyak si Wanda dahil sa takot. Agad siyang hinila ni Alex paalis at pauwi sa bahay nila. Nanginginig pa rin si Wanda kahit nasa loob na ng bahay. Agad siyang niyakap ng tatay niya. Tay, nakita ko siya sa simbahan. Hinawakan niya ako. Anak, wala na siya. Umalis na siya. Hindi ako papayag na hawakan ka ulit niya. Hindi ako papayag na may gawin ulit siyang masama sa'yo. Tay, nakita ko talaga siya. Kumalma ka na, anak. Magpahinga ka na muna. Sinamahan ni Alex si Wanda na magpahinga. Pinanood niya ang pagtulog ng girlfriend niya. Payapa ang pagtulog nito na akala mo'y walang problemang iniinda. Hindi pa gumagaling ang sugat nito, ngunit tuyo na. Pumasok ang tatay ni Wanda at tinitigan ng anak. Na-trauma siya sa nangyari sa kanya. Hayaan mo na muna siya magpahinga. Umuwi ka na rin at nang makapagpahinga ka. Ayos lang po. Dito muna ako matutulog. Babantayan ko siya. Sigurado ka ba? Opo. Alam mo, maswerte sa'yo ang anak ko. Sana wag mo siyang sukuan, Alex, ha? Alam kong mahal ka niya eh. Mahal ko rin po ang anak niyo. At hindi ko po hahayaan na may makapanakit na naman sa kanya. Alam kong sinisisi mo ang sarili mo. Pero hindi. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan na ikaw ang gusto ng matandang yon. Hindi ko po maiwasan na hindi sisihin ang sarili ko eh. Lalo't nainggit yun sa kanya hindi lang dahil sa itsura, kung hindi dahil sa akin mismo. Pero biktima ka rin. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo dahil hindi yun gugustuhin ni Wanda. Sige po. Salamat po, Tito. Isang linggo na ang lumipas at kita na ang paghilom ng ibang sugat ni Wanda. Hindi na kagaya noon na nakabalabal siya. Ngayon ay nakakalabas na siya kahit hindi niya itago ang kanyang mukha. Nakakakain na rin siya ng maayos at nakakatulog ng mahimbing. Hindi pa siya nakakabalik sa pag-aaral pero balak niyang bumalik sa susunod na pasukan. Ang tatay niya ay bumalik na sa pagtatrabaho ulit. Unti-unti nang bumabalik ang buhay nila sa dati. Marami pa ring nagtatanong sa kung ano ang nangyari pero nananatili si Wanda na tahimik at hindi nagkukwento. Gusto na ni Wanda ng katahimikan sa buhay. Babalik ka na ulit sa pag-aaral? Opo, Tay. Ayos lang sa'yo kahit hindi pa naghihilom ang sugat mo? Opo, dahil kung hindi ako magiging maayos ngayon, kailan pa? Kailangan kong tanggapin na ito ang nangyari sa akin. Maganda ka, anak. Ikaw ang pinakamaganda para sa akin. Siyempre, anak niyo ako eh. Dahil anak ka ng mama mo at dahil mabuti ang puso mo. Hindi mabuti ang puso ko, Tay. Pero kaya mong magpatawad, hindi ba? Oo, pero hindi pa ngayon. Wala namang nagsabi na ngayon na, anak. Hindi minamadali ang pagpapatawad. Mabilis na lumipas ang mga buwan at tuluyan ang naghilom ang sugat sa mukha ni Wanda. Nakagraduate na rin siya ng senior high school kahit na nahuli siya ng 1 taon. Congrats, mahal. Proud ako sa'yo. Salamat, Alex. Proud din ako sa'yo. College na tayo pareho. Mas ahead ka pa rin sa akin. Ayos lang. Di naman minamadali ang lahat, di ba? Tama ka. May panahon para sa lahat. Ang mga sugat ay naghilom na kasabay ng mga masasamang trahedya na nangyari sa buhay ni Wanda. Hindi naging madali para sa kanya ang nangyari. Naging iba ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Sanay siya sa papuri ng mga ito dahil sa ganda na meron siya. Sa kinis at puti ng balat niya, kaya nung una ay hindi niya matanggap ang naiwang peklat sa mukha niya. Noon, sa tuwing titingin siya sa salamin ay kinasusuklaman niya ang nakikita niya.
Pangit siya para sa paningin niya. Pero sa tulong ng mga tao sa paligid niya, ng tatay niya at ng boyfriend niyang si Alex, natutunan niyang mahalin ang sarili niya. Kung anong meron siya at kung ano ang itsura niya. Kung tatanungin kung napatawad niya na ba ang matandang babae, hindi. Hindi pa. Hindi madaling magpatawad lalo para sa kanya, isa siyang biktima kahit wala naman siyang kasalanang nagawa. Pero hindi ni Wanda sinasarado ang puso niya para sa pagtanggap at pagpapatawad. Hindi man sa ngayon, marahil hindi pa sa susunod na araw, pero darating din ang panahon na mapapatawad niya ang matanda. Hindi dahil tanggap na ni Wanda ang nangyari ay nakapagpatawad na siya. Hindi rin naman obligadong patawarin niya ang matanda. Ayaw niyang pilitin ang sarili dahil ang pagpapatawad ay kusang ibinibigay at kusang nararamdaman. Isang araw, inaya siya ni Alex na mamasyal. Ilang oras na silang naggagala nang makaramdam ng pag-ihi ay nagpunta sila sa public restroom. Ilang minuto siyang naroon at bago lumabas ay tumingin muna sa salamin. Saktong may pumasok na dalawang babae. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pimple sa mukha ng isa. Dahil doon ay hindi nakatiis si Wanda na tingnan ng magkaibigan. Nanlaki ang mata niya nang makita ang itsura ng babae. Sa palagay niya ay hindi pimples ang tumubo sa pisngi ng babaeng yun dahil masyadong malalaki, nagbubutlig, nagnanana at ang iba'y dumudugo pa. Lalo pang nairita ang pisngi nito dahil pilit tinatakpan ng makapal na make-up. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Bumalik ang alaala niya kaya siya kinilabutan. Pero dahil sa mga tingin niyang yun ay nagalit sa kanya ang dalawang babae at kinutya pa ang peklat sa kanyang mukha. Dali-dali siyang lumabas ng banyo. Kaagad naman siyang sinalubong ng kasintahan. Anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Umiyak ka ba? Hindi. Umalis na tayo. Nakita ko yung dalawang babae na pumasok dun sa CR. Inaway ka ba? Hindi, Alex. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang takot na takot ka. Yung babae kasi, ang dami niyang pimples. Nakakatakot na ang itsura ng pimples niya. Parang kagaya nung sa akin dati. Kinilabutan lang ako. Natakot ako para sa kanya. Nagka-trauma ka na sa mga pimples. Sa tingin ko naman, normal na pimples lang yun sa kanya. Talagang na-irritate lang yun. Ang kapal ba naman mag-makeup eh. Tara na, umalis na tayo. Halika na, umuwi na kaya tayo. Pero may pupuntahan pa tayo. Ayoko na, pagod na rin naman ako eh. Gusto ko nang umuwi. O sige, sa susunod na lang natin puntahan yung ibang pasyalan. Mula noon, sinubukan din ni Wanda na pag-aralan ang paggamit ng makeup dahil gusto niyang takpan ang kanyang peklat. May mga naging kaibigan siya na may alam pagdating sa mga makeup at tinuruan siyang gumamit. Tumataas ang kumpiyansa niya sa sarili tuwing natatabunan niya ng makeup ang kanyang pisngi. Ang peklat na yon ay kasama na niya sa buhay. Sa tuwing tinitingnan niya ito ay katatagan na niya ang nakikita niya. Oh, nakagayak na ang anak ko ah. Papasok ka na ba sa school? Opo, Tay. Ang ganda talaga ng anak ko. Naku, Tay. Naka-makeup po ako kaya ganun. Maganda ka kahit walang makeup. Tandaan mo yan palagi. O sige na anak, ingat ka sa pagpasok. Sige po, Tay. Salamat. Ingat din po kayo sa pagpasok sa trabaho, ha? Ay, palagi naman akong nag-iingat. Paglabas niya ng bahay ay naghihintay na sa kanya ang nobyo. Malapad ang ngiti nito nang makita siya. Nasasanay na rin siya sa ginagawa ng lalaki na paghatid sundo sa kanya, kaya sobrang pasalamat niya na si Alex ang kanyang nakilala dahil sa kabila ng lahat ay nanatili ito sa kanyang tabi. Hindi siya iniwan at palagi pang pinatataas ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa sarili. Kahit ano pa ang itsura niya at ano pa ang kwento ng peklat niya, may isang Alex na hindi bibitiw sa kanya.